Yun, hello sa inyo lahat mga bossing. Meron naman tayong gagawin na Hyundai Starex. Ng problema nito is low power, then ang sabi ng customer is malakas daw yung makina, tapos minsan ayaw daw humatak. So ang ginawa muna natin dito is testing natin kung malakas yung RPM. Malakas din naman, pero hindi ko naririnig yung turbo, hindi man lang sumisipol. So ngayon alamin natin kung ano yung mga possible causes nito, kung bakit siya humina yung hatak, tapos yun nga, nadidelay. Okay, ngayon punta tayo sa labas, tingnan natin kung gumagana ba yung turbo actuator nya, yung wastegate. Okay, so sa pagte-testing lang naman ito is madali lang naman, bubunutin lang natin yung hose, tapos tingnan natin kung may pagbabago. Yan, kita naman natin pag binunot natin wala namang reaction, pero meron namang vacuum sa hose. So papalitan lang natin to ng actuator. Tapos nalaman natin na hindi gumagana ang actuator. Ngayon naman, titingnan ko yung fuel filter niya kung okay pa. Tapos kung malinis pa yan, ibabalik lang natin. Kasi syempre, di rin naman natin alam yung history niyan, kung napalitan na ba o hindi pa. Pero hindi naman siya nag-iitim ng usok, pero gusto ko lang talaga makasigurado. So sa pagkakalas lang naman ito is mga hose lang naman yan, 12mm na nut, tapos mga wires and sockets. Yun, madali lang din naman yung mga boss. Yun. Eto, tinanggal ko na yung fuel filter. Tapos malinis pa naman. So babalik muna natin to kasi tinanong natin yung customer, bagong PMS lang pala. Okay. Yan, ibalik na muna natin, vice versa lang din naman. Ayan. Kabit ko muna to mga kinalas ko. Tapos hanapin lang natin dito. Unahin natin to. Dito yung suction nya kailangan tumunog. Tapos nakasaksak na dito. Ito mamaya na. Saksak muna natin yung mga socket. Ayan, inaantay ko na lang mga boss na tumigas dito sa pump. Then kailangan may lumabas na fuel dyan sa may tubo na hindi ko pa kinakabit. Kasi kapag hindi natin yung binomba, mahihirapan tayong magpaandar nito, tsaka magkakaroon siya ng hangin. So hintayin natin may lumabas bago natin isara o ilagay yung natitirang hose. Huwag ganun boy, huwag ganun. Bakit? Tanggalin pa? Hindi siguro. Tingnan mo. Okay, tigas na. Okay, bali tapos na tayo sa fuel filter. Ngayon naman dito tayo sa actuator. Ayan, meron tayo pamalit dyan kasi meron siyang turbo dati na kinabit, kaya lang nagka-problema rin kasi replacement nga lang naman. Pero hindi naman natin sinasabi na lahat ng replacement is hindi maganda. Yun nga, meron tayong nakuhang replacement para dito sa ating papalitan na actuator. So ang kakalisin lang natin dyan is yung kamay-kamay niya kasi hindi ko makalas yung lock dun sa may turbo actuator niya. Kaya ngayon, ililipat lang natin yung kamay-kamay, tapos pipihitin lang natin pakaliwa yung kamay-kamay niyan o kung anong tawag dyan. Tapos kailangan tama rin yung adjustment niya kasi kapag sobrang wide is mag-underboost naman tayo. Pag sobrang lapit naman din, overboost naman. Yan, mga ganun. Okay, ihabol lang natin yan. Tapos kakabit na rin namin yan kasi parehas lang din naman, tatluhan. Tapos ayun, testing natin mamaya kapag nakabit na kung ano yung mangyayari. Sumisipol siya kahit walang sexy. Napakamanyakis ang sasakyan na to. Okay, lakas. Jom, malakas-lakas na rin. Sumisipol siya kahit okay, walang testing. Fix it. Already fix the problem.
Ayun. Ayun, nakababa na. Tapos, kapalitan na rin pala natin ng Westgate. Tapos, nagdagdag tayo ng ATF. Try natin kung okay na to. We'll try this car now on road. On road. Okay. Bago na. So, pinalit natin, no? Bago pero nasira na to eh. Pinagkahuyan natin to. This is branch. Tree branch. Okay. Ayan, hinataw-hataw na rin namin pero hindi pa kami makahato kasi medyo traffic nga. Tapos, napansin namin pagbalik ay medyo nagbabibrate yung engine lalo na kapag nakadrive. Tapos naka-aircon pa. So, inisip namin mukhang pumapalya siya. Mukhang hindi nakakasunog ng maayos. Kailangan namin tong ma-recheck kung ano pa yung possible causes. So, pag-scan din namin dito is may nakita kaming torque converter clutch na error na electrical. So, ang ginawa muna namin dito is dinilit muna tapos niretest kasi ang sakit dito sa mga Hyundai Starex is mga valve body, mga solenoids. Yun yung problema dyan. Kaya kailangan nating obserbahan to. Pero uunahin na muna namin dito is yung injectors. Okay? Yun yung una nating itetest. Ayan. Ito na yung injector na surplus tapos ni-rebuild. Ayan. Bali na find out natin na number 4 yung problema. So ilalagay na natin to. Ayun, pagkabit ng injector, hindi na natin pinakita yung injector sa pagkakabit kasi madali lang din naman yan. Ang importante dito is kung paano natin i-process to. So ang ginawa ko dito is dinecode ko yung code sa scanner para na sa ganun is alam ng computer na nagpalit tayo ng injector. Kasi kapag halimbawa na hindi natin ito kinoding o kinompensate, is possible magkaroon siya ng vibration or pagpalya. Kaya kailangan natin tong baguhin o decode. Okay, after nito, testing natin kung ano na yung magiging resulta nito. Ayan mga boss, oh. Bale, hindi na siya nagbabibrate. Okay. Nagpalit rin tayo ng bagong washer niyan. Syempre kapag nagtatanggal tayo ng injector, kasama na rin ng washer. Right. Okay, hindi na siya mabibrate. Tsaka yung usok niya unti-unti na nawawala. Okay, goods na to. Ang ginawa natin dito is nagpalit tayo ng Westgate. Then Westgate sa turbo, then nagpalit tayo ng injector tapos pina-rebuild. Tapos pati washer. Yun lang. Tapos tinect natin yung ATF, yung sukat. 6 liters, pero kulang siya eh. 4 lang yung nasukat namin. Kaya sinakto namin kasi nga minsan nadidelay siya. Pero obserbahan na lang to kasi mukhang may problema rin siya sa transmission. Pero ngayon wala naman siyang fault code. Okay, obserbahan na lang natin.